Anti-political dynasty bill, nakakasawa na. Pudpud na 10 taon na hindi maipasa-pasa. Alam nyo ba kung bakit? Kinasusuklaman ito ng mga politiko kapag ito ay naipasa. Well, panoorin mo ang video na ito. Para sa ating mga Pilipino, kailangan natin malaman kung ano ba talaga ang tunay na definisyon ng politika dynasty. Talagang nagpapahirap sa ating bansa na nag-uudyok sa iisang mga pamilya na magkurakot ng kaba ng bayan sa iisang lugar. Kaya ayaw nila ito maipasa. Pagkakataong ito, kailangan na ito maipasa dahil iba na ang pagkaganid ng iisang pamilya sa iisang posisyon. Pasa-pasa, mga tao ang nagdudusa. Ang anti-political dynasty bill na tinutulak ngayon sa Kongreso base sa mga opisyal na pahayag. Ano ang laman ng bagong anti-political dynasty bill ngayon? Bagamat hindi pa iisang final bill ang aprobado, may iisang pangunahing template na sinusunod ngayon ng panukala sa Senado at Kongreso dahil mismong Malacanang at si Pangulong Bongbong Marcos na ang humiling na i-priority ito. Well, simulan na natin at importante ito. Mahigpit na definition, ano ba talaga ang political dynasty? Ang political dynasty ay kamag-anak, magkakamag-anak hanggang second degree. Ibig sabihin, marami ito sa ating bansa. Asawa, anak, kapatid, magulang, lolo, lola, apo, tiyuin, tiya, pamangkin. Sabay-sabay, sunod-sunod na umuupo sa anumang elective position sa ating bansa. Kapag naipasa ang anti-political dynasty bill, ipagbabawal na ang mga magkakamag-anak na sabay-sabay sa iisang posisyon. Magulang, papalitan ng anak sa parehong lugar. Marami niyan. Magkapatid na sabay sa parehong posisyon. Well, mas marami niyan sa Kongreso at Senado. Mag-asawa na tumatakbo sa iisang area at ayaw ng bitawan. Kaya ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaaway-away ang mga magkakapatid. Imbis na ibigay sa kapatid sa susunod na eleksyon, ibinibigay sa asawa na lang. Sa anti-political dynasty bill din, may higpit na ban o successive of holding office. Bawal ang dynasty kahit hindi sabay-sabay, basta palit-palit sa iisang distrito o local government unit. Halimbawa, mayor, anak, mayor, bawal na yan. Congressman, patid, congressman, bawal na rin yan. Sa anti-political dynasty bill, sakop ang lahat ng halalan. As in, sakop mula sa taas hanggang sa baba. Mula sa presidente, vice president, senator, congressman, district at mga party list. Kasama lahat yan. Maging ang mga governors, mga mayors hanggang sa mga barangay officials. Anti-political dynasty bill, bawal din ang anti-dummy rule. Ano ibig sabihin nito? Bawal gumamit ng asawa, ng anak, asawa ng kapatid. Dahil ginagawa ito ng ibang mga politiko bilang proxy candidate para ipagpatuloy ang kapangyarihan ng political clan. Sa ilalim ng anti-dynasty bill, may enforcement ang COMELEC tungkol dito. Ang COMELEC ang magsusuri ng family ties ng mga kandidato, magdi-disqualified ng bawal na mga kandidato. Ang COMELEC din ang magpapataw ng penalty sa mga magsisinungaling sa kanilang mga certificate of candidacy. Kapag naipasa ang anti-political dynasty bill, ano ba ang mga penalty na pwede nilang mahantungan? Hindi pa final ito pero ang draft version ay disqualification, cancellation of COC, lifetime disqualification kung paulit-ulit ang paglabag, criminal liability kung magsisinungaling sa family relationship. At alam nyo ba, this is the first time na mismong presidente ng Pilipinas ang humiling na i-priority ang anti-dynasty bill. Dahil dito, inutusan na ang LEDA. Isama ito sa priority bills ngayon. Nagpapasa na ng ilang senator ng mga updated version. Congress leadership ay nagsabing open silang, isa lang ang bill. Tandaan tayong mga Pilipino, huwag tayong magpakampante dahil 10 taon na ito ipinapasa ang mga bill nito, ngunit hindi ito na ipapasa dahil tandaan, ang mga kongresista ang matatamaan, ang mga senador ang matatamaan at lahat ng mga politiko na may dynasty sa kanilang lugar, well, matatamaan sila. Dapat kung ang interes nyo ay para sa mga Pilipino, ipasa nyo ang anti-dynasty bill dahil isa ito sa nagiging resulta ng mga korupsyon na kung saan sila-sila, pamilya, dugo sa dugo, well, iisa ang laman, iisa ang nasa isip, ang kurakutin, ang pera ng taong bayan.